Men, sorry po. Okay lang. Boss! Men, nag-SBD ako. Kailangan niya mag-replenish ng glycogen level. Scientific na lahat Bossy. Tayo? Okay, game na tayo. Rolling. Rolling. Yes, sir. Rolling na, oh. Direct. Intro. Paano ba intro? Ito bahala. RP Talks yun. Oo na. Wait. Well lang. Konti. 1 minute. Intro. Wala na intro, men. Ayun. Ito na nga, tawag dito, RP Talks. Nakalimutan ko yung episode na to. Actually, itong podcast na to, sobrang biglaan niya. Bigyan ko lang background story bago tayo pumasok sa issue na naman. Message sa akin to si John kahapon pagkatapos ng RP Talks namin ni Stephen. Tapos, ginaw na agad. So, today is Sunday. So, anong date ka pala ngayon? February 9. Pero gusto ko lang magpasalamat sa dalawang aking katabi. Of course, Mr. John Surima. Kamayan mo naman ako, buddy. Maraming salamat. Ang mic mo. Nag-i-story. My bad. Siyempre, kailangan nating story agad, brother. Yeah. All goods na. All goods na. Ano naman to eh. Candid naman to. Wala naman to. Yeah. And of course, Mr. L1 Philippines, buddy. Hindi na to Philippines, guys. Southeast Asia na to. Maraming salamat sa... And of course, Activate Gym and Activate Powerlifting. Yeah, shout out. Activate Sports PH. Shout out Dex. Shoutout sa iyo, man. Maraming salamat. Of course, medyo lang Activate. And ayun, before we start, again, code. Ako muna. Go lang. RP05 for 5% discount sa L1 Philippines. Link on the description down below. And of course, sa'yo, anong code, mga codes mo? Alright, shout out first, L1, Sorimo 5, RPPH, Sorimo 5. Shout out, syempre, Off Gear, Liam, ito, sinuot ko na Athletics, Kurt. So, yun, shout out Activate Powerlifting, Activate Sports PH. Yup. Of course, Mr. L1. Wala akong code, guys, eh. Sorry. Pero Gamitin nyo yung sa amin. Promote ko lang. Mayhem and L1 shirt collaboration. Ang ganda na ito, guys. No BS, man, ha? Solid. Ito. Pakita ko lang. Talikod lang ako. Talikod ba? Meron siyang, anong tawag dyan? Grippy. May grip. Ano siya? May grip tape. Grip tape. Allowed to sa comp. Kasi Ano ba siya? normal logo lang yan. Ano ba hindi allowed? Yung mga bar grip. Pero ito, yung rubberized, ganun. Ito lang talaga. Sticker lang naman to. Okay. May design lang talaga sa likod. Okay. Para maganda. For aesthetic purposes. Okay. Bumili na kayo. Ongoing pa rin, di ba? Order na kayo, guys. Pero, on the description box down below. I mean, hindi naman to exclusive sa mga Mayhem lang. Kung gusto nyo yung design, bili lang kayo. Yeah, kung naghanap kayo ng training, di ba? Yung quality. Subok na ni Lance yan, syempre. Ano no? Share kami dito. Pwede. Sige. Meron tayong special guest for today at taglalakad na siya. Siya pa rin ba may hawak ng record ng 83? 300? deadly. Siya pa rin may hawak, men. Sabihin ka ba dito? Oo. Sinabi ko na. Wow, one. Share kayo. Special guest ka. Usog ka. Sige, share ka lang. Sana? Saan kayo? dito. Dito ka. Usog Okay. Share kayo yan. Share kami nito. Sige, ikaw muna. Sige guys, pagka upo ni Johan, na kami sa topic namin na... Sabi mo lang, kalabitin mo naman pag may sasalita ka. Daigan na natin. Maririnig naman. Oh. So ayun, tawag dito. Sabi ko kanina. Intro mo. Yun. Sabi ko kanina, medyo biglaan to kasi nga, tawag dito, kahapon lang, after ng podcast namin ni Stephen, yung podcast, actually, mauuna yun, tapos siguro sabay ko na lang, kasi recap lang naman yun. Pero anyway, nag-message si John na gawin namin tong podcast na to. And ginuo ko na kasi Sunday naman, hindi masyadong traffic, tapos wala namang lakad. Go na. Kasi mahirap na ipagpabukas kasi malapit na Ronalds, man. Ilang ano na lang? 2 weeks out. 2 weeks out. 19-21. So, kita-its tayo dun. Morning and actually, dun ka ba sa mismong day na lang o may handle ka ba? O wala naman? Ako, day 1 nandun na ako.
Day 1, dun ako. Tapos day 2 yung competition namin, 83. Most likely day 10 nandun din ako. So support all the mga friends, all the L1 athletes, all the RPE athletes. So andun kami talaga. Doon ako 3 days, most likely. Ako rin. Pero as a handler coach and referee. Live there. Lahat na sasabihin mo dyan, pasok agad. Unfiltered to, Well, gusto ko. Hot take. Gusto ko yung mga hot take. Start na tayo? Anong pinag-usapan? Start na ba? Intro pa As in, lang. kakaumpisa pa lang. Unfiltered to, unfiltered. So, ayun. So, ang topic for today, isa lang naman is, of course, malapit na yung Ronats. Siyempre. And, itong topic na to, pasensya na agad kasi men's lang yung itatopic namin dito. Kasi doon na tayo, maging honest na tayo kasi, Nasa frame ko. ikaw ba? Kita. As in legit. I mean, para sa akin wala kasi, konti lang talaga kilala kong, doon na tayo sa totoo, konti lang talaga kilala kong women's. I don't know why. Okay. So, men's lang to. So, from 59 to 120 plus. So, simulan na ba natin? Mag-aaway-aaway kaming apat, men. Wala lang talaga kami masyadong kilala sa women's. Mismo. Pero shoutout, sure win na yung mga malalakas dyan. Mismo. Ganyan. Good Yari. luck. Magkakatalo na lang taga sa execution. May nakikita ako, men. Pare-parehas yung total. 59 muna kami, dito. 59. So, start natin ng 59. So, sa 59, dalawa lang yung nag-register na tumuloy na qualified. Pero So, tama ba? Dalawa lang? Dalawa lang. Si Mark, Mark Paulo. Rodriguez and Paulo Reyes. So, medyo quick discussion. Sino tingin nyo per second? Pag ito muna tayo. Sige, ano Tapos na lang. pabalik. Lagi Basta kaming- pag ano, tapos pabalik. Iwan mo na. Ako sa akin, si Paulo. Paulo. 1-2. So, si ano? Oo. Medyo malaki ba ito eh. Actually, ako rin eh. Paulo and ano rin ako. Paulo tapos Mark Rodriguez. Pero, I mean, may chance naman lagi. Depende sa execution. Execution Pero lang based talaga on nagkakatalo eh. training total, alam ko lamang si Paulo in all lifts. Pero, yung deadlift niya kasi yung pinaka-gap, yung gap nila. Kaya, Paulo ako, tapos Mark. Ikaw mag-ref, di ba? Ay, hindi. Or ako yun. Hindi siya, ikaw. Ako mag-ref. Oh, So, So, sa'yo, Paulo. So, pangalawa si Paulo and Mark. si Mark. Oo, actually, bigyan ko lang ng udo si Mark kasi nakita ko yung yung progress niya. Kasi madalas siya mag-post eh. Solid yung progress niya eh. Pero, sa nakikita kong mga posts sa, I would say, kay Paulo yun. Pero, again, bilog ang plates, man. Anything pwede mangyari. Pwedeng, alam mo yon yung attempt selection, etc. Bad day siya, good day siya, mabam out sa kanila. I don't know. Everything anything pwede mangyari. So, pero para sa akin, Paulo first, second kay Mark Rodriguez. Unanimous siguro. Yeah, Paulo na rin ako. Paulo, tas Mark, yun lang. Unanimous. Yeah. Mark, pero Pero malakas ka. Oh, Ang men. ganda ng progress. Nakita ko kasi yung nasubaybayan ko yung progress niya kasi, men. Like, solid talaga. As in. Ano lang talaga. Nag 200 squat siya nung nakaraan, di Based ba? on expectations lang. Oo. So, yun. So, wala na tayo kasi. Madang konti lang. Dalawa lang eh. Eto na, 66. Magulo to. 66 to, 66 pare. 66, men. Sayang guys, alam nyo. Ikaw mag-check. So, apat. Di ba apat? Si Kyle, si Kicks, Si Alexei, Alexei sa Diamond. si Prince. Hindi, ay. No, si Prince. Based on nominations, ang top 74 si Prince. Hindi. 66. 66. Oh, Based 66 on siya. nominations, guys, ano lang, objective lang. Ang number 1 sa nominations sa 66 Open, Kyle, then Alexei, then Kicks, then Prince, then Diamond, then Jose Javier Mendoza. Yun. Mga notable. JV. Si JV. Si Ang dami. Ay, hindi. Konti lang pala, men. konti lang. Pero, Ang nagugulo, no? close eh. Close. Ang binago nila eh, no? Yung order. Oo. Saan ka nakatingin? Sa... Tingnan mo Hindi, yung- punta ka sa Tingnan mo yung poll mo. Kung like, ano yung sabi ng mad? Ay, oo nga pala. Ito. Before pala, nakalimutan naming sabihin. Sa 59 muna. Nag-poll ako sa 59. Lance. Ba't may naglagay ng Surima dito sa 59?
Ayun, actually, Buwaba 59. Mike Rodriguez yung mga nakita kong boto. Sila, Alex, 66 yun eh. Usually, halos walang nagsagot siya. Pero Mark, may nag-lance. Si Lance din. So, saan kong sumali to, no? Ayang, no? Sorry So, based sa poll, si Lance yung nanalo. Ay, hindi siya, no? Pero yun nga, again, bilog talaga yung placement and kahit ano pwedeng mangyari. Nagdedepende sa execution talaga yan, men. 66 tayo! Wait lang, ay, 66. Okay, Go. ako muna, or sa poll muna? Ay, ikaw muna. Ako muna. Sa poll muna tayo, men. Pag ano na lang. So, poll, base sa survey is, Madlang people yan. Kyle. Merong bumoto kay, Kyle. Yung Buscado, 66 eh. Kyle Alexei Kicks, usually. Kyle Alexei Kicks. Ganon yung mga Kyle Alexei Kicks Prince, yung mga na binoto. Pag ano naman. Sige, ako muna. Pabalik naman. So, 66. Ito magbe-base ako sa performance like on a meet day. Kasi medyo gusto mag-conversation tayo dito lahat eh. Sige. Medyo, Number 1 ko, Alexei. Alexei number 1. Second, most likely, battle for second, Kicks and Kyle eh. Pero ilalagay ko si Kyle as sa second, Kicks third. Alexei, bakit? Bakit Alexei? Alexei for me kasi siguro nakita ko siya yung experience na international stage, parang ganun. Tapos experience-wise and then of course midday performance. Parang nakita ko tong batang to sinsibol pala si Lance. Si Lance yung nag-handle pa sa kanya nun. So parang ever since hanga ako sa game day niya, 'di ba? So parang lahat naman siguro kami parang tinitignan training, ganyan. Sino kaya mag-flex training, 'di ba? Ng mga numbers. Pero for me, performance, I'll go Alexei during game day mismo. So iba yung hanga ko sa batang to during game day. So at the same time, experience niya world stage. Nag-worlds to, nag-champion siya Asian sa 59. So I'll go Alexei 66. Hindi sa sana nga. So, Alexei. Hindi siya magka-cut ngayon. Isa pa yun. Isa rin yung sa inaano kung bakit Alexei. So, yun. So, may leverage siya kasi Take nyo na. Kayo na. Alexei, ano sa'yo? Alexei, Kyle, Kicks. Ikaw. Ako, men. Sa puso ko, si Kicks, men. Sa puso ko. Kasi, reason why, men, bigyan ko lang kayo ng context. Pagpasok ko ng powerlifting, 6 lagi. Like silang dalawa ni Charot kay Powerlift Troll. Sa Fisher Mall, Ben. Parang oo, ganun. First meet mo? Hindi yung first. Parang pagpasok ko ng powerlifting, sila yung kilala ko. Hindi pa siya buhay nun. Wala, hindi pa ako buhay nun, men. Wala pa. mention pala, no? Oo. Oo. So, yun nga, Bago pa to. mismo. Kumbaga, yun, parang siya yung nilook up ko dati kasi nag-66 ako nun eh. So, sa puso ko si Kicks, man, kasi talagang siya yung nakamulatan ko bang powerlifter ba. Sa local scene ng 66 ah. Then, second, pero sa puso ko si Kicks, pero in terms of training total, I must go kay Kyle. Kay Kyle ako. Then, sa third, dalawa, either si Prince or si Alexei. Pero, ito yung pinakamalapit dito eh. Magbabase rin kasi sa kung sino makontrol nila eh, yung laro eh. Pwede makontrol. Feeling ko ang pinakamalakas ata mag-pull sa kanila so far si Kyle talaga eh. Si Kyle. Kaso nga lang, may mga issues kasi. Based dun sa previous meet nila, may nahuhulugan ng bar, nadudulas, mga ganun, yung mga calls. So, at the end of the day, execution, kasi kadalasan ganun eh, training maayos eh. Pagdating ng meet day, medyo pumapalya sa ganito. For example, hindi sanay sa ganong equipment, etc. So, lahat pwedeng manalo actually. Pero para sa akin, again, Kicks or Kyle sa first, then second and third, either Prince or Alexei. Yun. Sige. Safe magsagot. Dapat controversial. Actually, itong dalawa, si Alexei at si Kyle, mga nakalaban ko to dati sa 59 eh.
Tapos sila pa ako. So, may sama ng loob ka. Tapos ikaw mag-referee. Ikaw Ikaw mag-referee. mag-referee. Magpulaan mo. Ako yung mag-red. Ay, ikaw ay. Sino red ko? Grabe guys, magka-comeback pa ako ng 2029. Pero nag-66 na kayo. Wait ko na lang dalawa. Grabe. Okay. Hindi nyo bigyan ng chance. Pero, para sa akin, top 2 talaga. Alexei and Kyle. Pero, nakausap ko rin recently si Alexei. Sabi niya mag-chill meet lang daw siya. Chill meet lang. Baka, Based buka ko. niya lang. I mean, based lang sa convo namin, mag-chill meet lang daw siya. Pero, ako, siguro prediction ko na lang rin. Muna ako, Kyle. Kyle talaga. Siyempre, una, bias opinion, L1 athlete. I mean, hindi mo na maalis yung magka-bias mundo. Nandyan na yan, guys. So, bias opinion ko, si Kyle. Pero to back it up, okay rin naman training niya. Like, wala naman siyang issue sa depth. Okay din bench niya, deadlift niya nung last Ronats. Deadlift niya nun, 275. Oo. I think 280. Yun yung munti ka na siya mabamount. 280 yung pumasok. So, Yeah. full for the win siya. Pero isipin niyo, di ba? At 66. Last year yun. Paano pa this year? So, Kyle ako. First. Second ko is si Kicks. Siyempre, OG ko yan eh. At saka, pero hindi siya masyado nagpo-post eh. Pero, feel ko naman baka okay rin. Ang recent niya problems is sa comp, is grip, di ba? Grip sa deadlift. Tsaka, di ko, depth ba sa squat minsan? Depth sa squat. Saka, Yun ang naalala ko sa kanya. I think making weight. Making weight din, yun. Yun pa, big factor kay Kicks. Pero, in scenario lang na mag-make weight siya, para sa akin siya yung second. Sabihin natin, ang tagal rin ng prep niya eh. Halos year-round siya nag-prep. Feel ko naman, Matagal yung last 1 year. 1 year. Yeah. So, Matagal yung factor last yun. As a coach, ang laking tulong. Ay, parang yung length ng preparation mo. Factor rin yun. So, para sa akin siya second ko. Mafi-fix na niya yung issue niya sa grip, sa depth, everything. Then, third ko si Alexei. Lakas yun eh. Yung training total niya, mataas talaga lagi. Ilan na ba? Nagkakat lang talaga siya ng malaki sa pagkakalam ko. Going to 59, kaya bumababa. Pero, if training total, alam ko, nagwa-120 siya for reps sa bench. Sa squat, 200 plus. Wow. Pero sa comp, recently, parang may depth issue siya. Pero tingnan natin, baka nagkaka-depth issue lang siya dati due to cutting. Pero squat niya, feel ko, baka mag-show up since di na siya magka-cut. Tapos deadlift niya, surprise deadlift niya eh. Medyo, para sa akin at par sila sa deadlift ni Kyle. Anong highest, di ko pa nakita anong highest deadlift ni sa training, Alexei? 275? 275. Or 270 yata. Oh. Yung laki of the- Basta mataas. Tsaka na king of the leap siya, di ba? Oo, na-king of the league pala? I think Oh. 270. Oo. 272. Nung 50, na-king of the league siya. King Nung of the 59 leaps, siya. or yung parang king of the leaps ng juniors. Parang ganun, Okay. oo. Ano to? Pero yung nun, ginawa niya yon, training siya o platform? Training. Sa Zila. Damn, Tapos, 75? third ko, nasasabi lang, okay na. 272. 272. 272.5. Ayan. 100 pounds. Pero close yun eh. Ayun, nakita ko nga yan, men. Yaw. So, pang sa akin, actually same time tatlo. Ganda. Number 1 ko si Kyle talaga. Tapos 2, si Kicks. Tapos 3, Alexi. Pero, I mean, siguro pwede rin si Prince. Kasi, I think parang okay prep ni Prince ngayon. Maayos, tsaka... Di ako sure Di ako sure. Akala ko 74 si Prince. Medyo Pag alam- nagtaas nag-gain nata siya ngayon, medyo Talaga ba? compared. Kasi dati, nakita ko siyang person, parang mas lean siya. Pero nomination sa 66 talaga. 66. 66 talaga, men. Okay, 66 siya. So magka-cut pa siya, yung malaking cut. Ayun lang. Oo. Feeling So, ko. May yun. factor yan pag nag-cut ka. So, top 3. Yun nga, pang sa akin si Kyle, Kicks, tapos siguro Alexi na lang. Pang sa akin si Kyle talaga kasi I think last meet, nung nag-squat siya ng 240 ba sa Cebu, yung kalaban si James C. Tapos yung medyo naano siya sa deadlift. Pero feel ko kasi sobrang whippy lang ng bar nun, kaya siya na off balance. This nuts, so hindi mo siya whippy. So, Kyle. kaya niya i-break yung record ni Emboscade sa deadlift. Okay. Oh. 290. Oh, kasi nag-280 siya na mabilis. Oh. Okay, break na lang, palit lang ang battery. Okay. Kakabuhat lang eh.
74 na tayo. Oh. Move on tayo. Paul muna tayo. Based sa mga nakikita, Galon, Erickson, Galon, Erickson, Jamesy, kaso nga lang, tama ba? Wala pa siyang total. Anong reason kung bakit? May total siya na kagad siya sumali. Okay. Ano ako, Ryan Trelos at heart. Oo nga pala, no? UAP man in the Philippines. So, yun. Ang Paul, Galon, Abdaw, Bernal pa pare, Erickson, Si Don. Dame. May masasabi din ako dyan. Stock to 7. To, Ben, ang ano nito? Stock to 7. Dogfight to, dogfight, Kaya men. barangay 7. Dapat may betting, eh, no? Oo nga eh. Hindi, ano ako eh. Link down below. Link down below. RPE bets. RPE Okay, guys. Basta magamit. Disclaimer. Basang Hindi ako panta. kasama dyan, ha. Hindi ako fan ng betting, guys. Ano ako, for the youth. For the youth. For the youth. Support nyo ako, guys, ha. Hindi ako nagsusupport ng betting. For the youth ako. Tarlac. Epas mo yun? Yung pinot mo? Kaya ba niya yun? Anong tinakbo niya? Gagi, ano mo i-promote mo? Okay, sa mga powerlifters na Palay mo, Ben. taga Herona Tarlac. Boto nyo tatay ko, Larry Lacyan. Tatay ko. CNL. Sa councilor ng Herona Tarlac. So guys, councilor. Yan. Councilor. Nalagay ko yung pick Larry para ano. Lacyan, number 12. 74. Okay. Pag nanalo siya, magkakapondo yung mga powerlifters sa Herona Tarlac. Game, back to the topic! So, Oo. Wait, teka. wag mo hawakan to kasi baka mapula. Okay. Clarify natin. Okay. Yung sasabihin na top 1 or like top 3, eto ba yung parang prediction mo? Or Prediction. gusto mo? Gets mo ba? Pwedeng both. Kaya nung ginawa ko kanina, yung sa puso ko si Kicks. Puso ko si Kicks pero sa number si Kyle. Okay. Prediction na gusto Yes. ba? So prediction, feeling ko, first si Abdaw. Kasi, Why? okay meet niya eh, recently. Yung Oh, last recently, no? Parang Baba ng RPE nung ano Actually, eh. lagi Hindi performance sa naman meet. mababa. Para sa akin, ano talaga siya. fast Ganun siya fast na lifter. lifter, fast Fast lifter. twitch. Parang Parang dapat si... smooth or parang lagi may gas left in the tank. Pero anything above that, baka ang laki na ng factor. Okay, gets. Ang ganda rin kasi ng pass meet niya eh. Oo, ang Saka ang ganda ng prep niya. Tapos sa-activate pa siya nagtitrain. Nasigit Grabe guys. Competition, equipment, lahat. Standard. So, It is what it is. Actually, bigla nga sumabog si RD eh. Napansin mo? Kasi I think 2 years ago, parang same lang total niya. Mga same or plus 5, plus 10. Nag-plateau siya, parang gano'n. Oh, tapos biglang sumabog siya last meet, plus 40, parang gano'n. November. Noong nagsasabay. So, wag na kayo mag-aaral. At saka kasi alam ko nung Tatrabaho November, yung knee sleeves niya, Hansu eh. Oo nga. SBD siya dati. Tapos nagano siya, Hansu sleeves. B1 yan, B2. B1. So yung... RPE Di 05. ba, ban. Okay, so... Percent discount. Code Sarima 5. Isa din ang Hansu. So, up-down mo, So, up-down. up down number 1. Number 2, feel ko si Galon. Galon. Tapos number 3, siguro Erickson. Kasi wala nung kilalang iba. Pero ano yun? May iba. Like, prediction mo yung uso mo. Yung prediction. Ay! So, number 3, ano pala? Either Erickson or si Don. Yan yung prediction ko. Gusto mo, yung gusto mong manalo. Yung nasa puso't damdamin at utak mo. Gusto ko si Galon manalo ng number 1. Nasa puso niya. Oo. Galon na. Actually, Galon sa gym. Legit malakas. Pero I think yun nga, 'di ba? Nabanggit mo kanina, parang na-injure. Oo, yun. Ano ba injury niya? Back, 'di ba? Parang, nakausap ko siya, galing siya. Pero naka-recover naman na siya ngayon. Pero yun nga, may factor kasi, mali mo, pumitik. Huwag naman sana. Alam ko kasi si Galon, pag di siya nag-miss ng attempt, kung nag 9 out of 9, feel ko kaya niya mag 640, 650. So, mas mataas daw. If nag 9 out of 9 siya. Kasi usually sa bench, nakakoll siya sa yung bat mataas. Tapos yung depth sa squat, tama ba? Depth. Tapos yung deadlift, hindi ko sure. Or grip ba? Hindi ko rin Nahulugan sure ba eh. siya? Pero lakas talaga ni Galon. Malakas yung batang yun. Tapos, wala idol ko yun eh. Tondo boy. Hard worker. Saka high school pa. Hard worker. High school yun. Bata ka, edad. Same sila age ni Jason. 2003. Talaga ba? 2003. 03, 2003 22 ba? pa lang yun. Hindi, saka ano siya, saka alam ko,
student, tapos nag-work siya sa gabi. Oh. So, idol talaga. Parang namamatch yung time niya, oh. Idol, man. Tapos, number 2, siguro si Abdaw na. Abdaw. Si Abdaw, tapos third. Sa puso mo yan, ha? Pang sa akin kasi, yung sa puso ko, isa lang eh. Isa lang. Oh, number 1 lang. Gano'n na. Yun lang. Yun na lang. Sa puso, okay. Okay. Kumbaga, yung pagpasa puso, number 1 lang. Sige. Prediction. Kilala ko na yung kay Jan eh. Sige tayo doon. Ako, number 1 ko. Actually, same kami number 1. Daw. Very consistent eh. Okay. Tapos alam ko, hindi na rin siya magka-cut, everything. Tapos nakakausap ko rin siya dito sa gym. Okay, yung mindset niya ngayon, very level-minded siya. So, Tsaka, syempre, activate eh. Activate represent yan. Advertisement ko yan, guys. Number 2 ko nga, same kami, galon din eh. Training, nasabi na niya, hindi ko na rin ulitin. Pero number 3 ko, sa kanya si Don, no? Hindi, sa akin, Don or Erickson. Don or Erickson. Ako siguro mas bold choice, Don. Medyo sure ako kay Don. Siguro ano, Pero yung nasa puso mo, sabihin na rin natin bias. Oo. Kaya ba't si Don? Kasi syempre, nakakasabay ko na rin to dati sa yung CS. OG, no? Parang OG. Kahit sabihin mong, bata pa ako. Tagal ko na yung nakasabay, dati pa. National record holder din sa Parang, syempre gusto mo lagi makaka-witness ng comeback. Oo. Na, uy, shit. Ang galing ah. Actually, sa mga yung laban ni Don saka Erickson. Kasi Nakaraan? nung June meet, Sino nanalo? tinalo siya ni Erickson. Oo. Si Don. Si Don. Hindi ko sure ah. Ayun yung No, parang... si Don panalo June. Don ba? Oo, kasi Si Erickson. Si Don. yun yung parang hindi ganun, hindi Shoutout nag-reflect pa rin kay Erickson. Ano lang talaga, siguro kaya feel ko mas lamang si Don rin sa kanya for third or yung top 1 to 3. Baka, alam ko kasi ang laki ng kinakat ni Erickson eh. Para. So ang hirap eh. Pero lakas si Erickson. Pero Ngayon, lakas nga niya, malakas na nagano ngayon. siya, 220 times 2. ng squat. Tapos Squat. deadlift, 270, 275. Tapos bench 140. Mismo. So, tingnan natin. Pero alam ko, yun lang naman, prediction lang. Pero yung gusto kong manalo, Nasa at puso heart, mo, number 1. si Andre Bunag, yung addict ko. Ay, atlet ka? Kaya pala. Pero hindi siya magro-ronats. Pero hindi, yung sasali. Sali at heart. At heart. Matthew Ezekiel Sagay. Macho yung Sagay. Yung nga MCA. pala, isa rin yun eh, no? Si ano ko to eh. Malupit din yun eh. Idol ko yung swag na ito eh. Swagger. Swagger. Swagger ka Sabi pala nga eh. nila, can perform. Japorms, no? Pero yun, ako, top 1 ko, ito, technical muna, is, ito kapag 100% si Galon, sabi ko nga, kapag healthy siya and all, and kung magda 9/9 siya talaga as in, like, legit, saka idol siya, outside Hard powerlifting, worker. estudyante pa. Second ko para sa akin, I must say, Abdaw din, kasi nagbe-base din ako sa performance niya recently lang. Kasi nakita ko yung meet niya, sobrang solid. And yung progression niya, solid din. And third ko, sino ba yung mga nandun? Ang dami kasi talaga, as in. Sino sa'yo? First ko si Galon, Abdaw, at saka si, ang third ko is, para sa akin, Erickson ako. Reason why, nakita ko rin yung progression niya. Pero, given the fact, pwede siyang mag-first actually, since malakas yung deadlift niya. Oo, pwede siyang mag-first, kasi possible siya tama ba ako? Actually, sa totoo lang, yung mga prediction namin, kahit sabi mong puro Galon and daw yung top 2, possible nga silang mag-third or baka out of podium sa sobrang close. Pag may nag-miss, tos syempre, kung hindi pa sila yung last deadlift, yung mga makokontrol honorable yun eh. mention lang, si Floppy Lifter. Ayun, men, yan, malakas yan, men, pare. Si Floppy Lim. Kala ko si EJ. Oo, possible din. Basta parang close sila or anim na nasa 600 total. Oo. Kaya doon sila magkakatalo eh. Feeling ko may magkamali lang talaga. Mga binanggit namin, possible pa yun mag-change eh. Oo, Baka mag-change nga pa wala talaga, sila sa mismo. podium, depende sa meet performance. So yun, tuwid ko si Erickson, pero again, possible pa rin kahit anong mangyari. Special mention ko si Mark, si Fluffy. Yung tama kami, Mindanao. Taga Davao. Last pag-squat nun, pare. So, yun, possible din yun. Pero ang nasa puso ko, manalo, si Don. Reason why, kasi nung pagpasok ko di ba,
ang first weight class ko 74 eh. Then 66. So pagpasok ko pa, syempre, normal pagpasok mo powerlifting, check mo agad kung sino yung pinakamalalakas. So feeling ko yung time na yon siya ata yung number one. Ano yan? Sila yung battle ni ano eh. Ito yung ni before Bill. to, before to ng battle nila ni Bill. Before pa. Mas nakilala ko si Don. Si Granteng. Oh. Mas nakilala ko si Don. So, yun, personal ko si Don. Gusto ko lang ng comeback eh. Parang si Kicks din. So kung may Gusto ko lang 59 ka pala ako. Siyempre. Kasi panahon ko yun eh. Siyempre. Kaso wala ka eh. Di ka sumali. Grabe guys, ang bilis Pero- ko na-wash ah. So yun, again, Galon, Abdao, Erickson, or Fluffy. Pwede rin si Machu. Pero gusto ko manalo si Don. Gusto ko ng comeback. Pero ang dami nilang... Play safe mo. Pero... Masyado mabait. Ito na si John. Gusto ko yung controversial. Pero ano? Pass the mic. Pero para talaga, like in terms of training wise, etc., Galon talaga. Ako yung Galon. Charles Barkley sa atin. Sige. Oh, ikaw na. Guarantee. Guarantee naman nanalo. Sino sa'yo? Number one, ito lagi ako magbe-base. Lagi lang sagot ko siguro base sa paano ko nakita mag-perform lagi sa meet day. Regardless, like, kano yung training-wise, ganyan. Siyempre, unbiased. RD, number one. RD, kasi also, for me, kasi yun nga, parang sinabi ni Yowan, yung progress ni RD for the past years, sobrang grabe. At, ibibigay mo rin talaga yung experience nila international comp. So, nag-champion si RD University. Asians ba yun? Asians. Yeah. So, yun. I mean, experience-wise, competition during game day, RD. Number two, ito regardless, kasi may mga injury, no? Oo, may mga ganun, may mga factor. Okay. Tapos parang narinig ko rin yata si Don injured. Di ko alam. Kasi diba dumaan siya sa activate? Sa araw. Parang injured nga ata bench. Bench. So, for me, battle for second, si Galon and si Don. Since si Don nga, parang ibigay natin kay Don yung like, for halos lahat ng laro niya, nagpo-podium talaga si Don. Plus, siya rin yung OG talaga 74. So, kung tama man yung injury report nyo, Galon Don sa second. Number 3, Liam Umali. Unbiased. Sobrang unbiased. Pero nakita ko yung progress ng squat ni Liam. So, most likely makikita siya raw na siya. Pero, yun nga, hopefully maging okay. Kasi hindi rin siya magka-cut though. Oo. Ayoko dyan kay Liam, ano? Inaway ako niyan. Shoutout! Sa Facebook group. Shoutout! Go. Sabi mo. Hindi, matagal yun. Pandemic. Oo, nung pandemic. Oo, grabe ka Liam. Grabe ka Liam, Bakit si Liam? Hindi lang dahil sa athlete ko siya, pero nakita ko yung progress niya rin every meet. So, nakakagdag ng total every meet. Plus may pultong batang to eh. So, yan. Isa rin sa abang sa 74, yung mga magla-last pull eh. Yun, ganun. Nakaraan sa tama ba? Gusto ko pala to si Liam. Oo. Gusto ko pala. Lagi bumibili sa L1 to eh. So, yan. Podium yun. So, yun lang. Pero yung gusto mong manalo. Yun na yun. Yun na yun. Yun na yung gusto mo manalo. Actually, papalitan ko pala yung gusto ko manalo. Sino? At heart, si Marcus pala. May athlete pala sa 74. Marcus, shout out! Charot Marcus. Marcus, kahit di ka manalo, ikaw pa rin pinakasikat sa 74. Okay lang yan. Influencer eh. Ikaw pinakasikat sa Eto na. 83 na tayo. 83 Johan na tayo. Chan, my goat. Dami. Ito yung pinamadami. 83 goat ko yan, Johan Chan. So, sa mga sa poll, punta muna tayo sa poll. Ang mga nakikita ko madalas, Arman and Surima. Lang. Oh! Arman Surima Panerio. Oh! Silang tatlo yung mga nakikita ko. Si Jan muna. Although walang si James. Magpapass ka ba since class mo to? Or walang pass? Walang pass. Be confident, pare. Oh. Hindi. Parang XRG ako magsalita dito. Play safe. Hindi. Ito sa mga ayan yung muna sila. Hindi, since powerlifting is all about number games, most likely yung total ngayon kasi is 690.
Si Arman halos nag-pull siya for a national record. So, feeling ko, lahat naman kami nag-aim for a total. And ako ever since, sinabi ko na to, lalos lahat naman siguro sila may alam na parang hindi ako akit ng weight class unless di ako mag 700 total. So, yun yung goal ko, mag 700. At the same time, like last year, Ronats, ilo-load namin ni Flip kung ano yung kailangan ko for pull for the win. So, yun lang yung sasabihin ko. Okay, isang nyo, ako rep neto. Alam na. Kung ano yung prediction ko, yun yung mangyayari, guys. Sinasabi ko na sa inyo. Ilang. Kasi ako yung rep eh. Ako yung biggest Sakto, wala si, Oo, sakto, wala si So, mabackstabin ko na siya. Lang, guys. Wala, hindi magta-top 3. So, ako, 83. So, first ko, mag-base ulit ako sa, tawag dito, training, nakita akong training, and of course, nominations na rin. Para sa akin, ito, combination na to ng ng execution at sa training. Para sa akin, kay Surima ko, hindi lang sa bias, kasi nakita ko si Arman kasi, naglaro siya before, meron ako nakitang parang hindi nag-reflect. Kasi cut siya, di ba? Tama ba ako? Ano po ba si Arman? Malaki Oo, siya. malaki siya eh. So, although nakikita natin, ang taas ng total ni Arman ngayon sa Ano total ni Cebu? Alam mo, try-break yung total ni Jason. Pero parang na-call siya sa soft knockout. Sa flop. Pero mabilis. Oo, mabilis. Yun nga, may kasi gusto kong ibigyan ng factor yung execution talaga eh. Kahit kahit mataas yung total mo in training, baliwala eh kung hindi nagre-reflect sa mga meets mo. Pero hindi ko naman sinasabi hindi nagre-reflect lahat ng meet ni Arman, pero solid pa rin. Pero again, number 1 ko, hindi sa magiging tropa. Number 1, Surima, kasi kasi last pool eh. Last pool. Madalas na nanalo lagi, last pool. Para sa akin. So, Surima, Arman, pero either way, silang dalawa nandun sa number 1 spot talaga. Then, second place, silang dalawa lang talaga sa nakikita ko ngayon. Then, pero meron pang isa, si Panerio. Ngayon, ito si Panerio, kapag pumasok lahat ng squad niya, yaki kayo. Pero depende pa rin. Pero again, kung in terms of bench and deadlift, madadali din siya. Pero again, first ko dyan, classic tayo. Pero recently lang may yung mga training. Pero again, may depth issue kasi si Panerio. So, alam mo yun. Ayun, number 1, Surima. Oo. Sharing factor yun. Nagkakat siya. So, galing siya, alam ko, last weight niya parang 90 set. Tinanong ko siya eh. So, oo. Oo. Last competition niya, yung siya, 90 something. So, malaking factor yun. Again, Surima, reason why, feeling ko magiging last pull siya. Second, Arman. Guarantee last pull. Third ko, ang daming pwedeng mag-third. Gusto ko si Panerio. Sino third mo dyan? Panerio third ko. Panerio. Sige. So, Surima, Arman, Panerio. Okay. Sige. Pero kung gusto kong manalo, wala. Bias. Yun na. Parehas yun. Gusto at saka technical stuff. Siguro ako, lang talaga. L1 athlete. Yung object. Kaso L1 athlete din si Arman eh. Objective-based nominations, feel ko Arman. Kasi nagawa na niya yung 680 sa comp eh. Yep. So parang, pwede natin sabihin yun yung magiging baseline niya. Oo. Pero syempre, possible din naman bumaba. Ang daming factors eh. Gusto ko ipasok yung factor na lilipad siya dito. Kahit sabi mong local yun eh. Sa bagay. Diba? Kahit sabi mong local. Diba? Kumbaga hindi siya sanay. Sa airplane, no? Oo. Or iba lang yung environment. Kasi sa Visayas, bahay mo yun. Oo. Doon ka magkaka... Alam mo, iba-iba yung feel ng home court mo eh. Malinis yung hangin. Masarap hangin sa Masarap hangin dito. Usok eh. Dapat bagong capital ng bagong capital ng Philippines, Palawan. Wag yun, ano? So, kaya, sanay na kami sa hangin dito. So. May anong chemical. Number 2 ko. Jan Surima. Hindi ko alam sino to eh. Jan Surima. Malakas eh. Mukhang malakas ba? Malakas guys. Roy din. Tsaka,
In all seriousness, ito ko yung training niya. Tapos lang rin yun. Basta magawa lang niya yung depth niya sa squats. Yun isa, yun. Sure magpa-podium siya. Since may Yun mga lang depth yung issue. pinaka-factor. Sino ba yun? Hopefully, no? Pero Maayos yun lang na. parang yun lang yung pinaka-factor sa kanya. Lalim na mag-squat na sa training. Given sa history lang. Yun lang, once na-check na niya yun, after squats, feel ko check na siya. Baka kung magawa niya 3 attempts niya sa squats, Possible. first. Tapos last pull pa siya. Tapos third ko si Leo eh. Leo? Based on build. Si Leo? Grabe, ba't di mo pinagit si Leo? Pero ako third. Special mention pala yun, pare. Yan, Leo Maida. Bata, pare. 19 years old. Ilan taon siya? 19? 2005. Yung birth year niya. Grabe. So magte-20 pa lang siya this year. Tsaka baliw to eh. Balita roided, di ba? Balita roided to eh. Pero okay lang. We did. Pero okay lang kasi sa Activate eh. Sa Activate siya bubat, so bias ako. Joke lang yun, ha? Joke lang yun, ha? Innocent until proven guilty. Tama. Innocent. Shout out sa'yo. Shout out, Uy! Hero Pwede guy. din si Ken Pag Guntan. roided, hindi panalo daw. Oo, base. Hindi. Hindi pa nga tinitest yun eh. Di kargado yun, man. Diba? Nakita ko yun, man. Di kargado yun. Ano yun? Achievable naturally. Oy. Patotoo naman eh. Pwede naman eh. Pero ang gusto ko manalo, Pwede naman eh ba? Achievable naturally. May mga ganun genetics. One of one, pare. Oh, si Ashton Ruska. Asunurus. Akala ko kargado yun eh, di ba? si John Hack. O, dyan, hak. Sinalo ba yun si Jan, ha? Oo, mas pilado si Ashton. Oh my God. O yung bagong 83, si Ade. O yun, mas kilala Oo nga, no, si yun. Ade, no. Parang ninja Tama ba ako? Maisingit ko lang. Tama ba ako na pag Sino? na-pull niya yun, panalo siya? Kay Hindi. Ras? Kay Ross. Kay Ross. Oh, tama na. Matatanggal lang sa play si Ras. Oo. So, technically, para siyang possible siya maging second on time na yun. Oo. Hindi. I think third or fourth. Fourth lang. Fourth, pero matatalo siya sa weight class si Ras. Si Ras. Oo. Sa 83 siya yung number 1 dapat. Pag na-pull niya. Okay, back to the topic tayo. Akala ko magsi-second siya. No? Record deadlift din. Grabe yun, no. 3.9. Piglas na, piglas. Piglas lang, no? Piglas. Nagulat lang. Sa sobrang bilis, parang ganun. Pero grabe, ang lakas ng deadlift ng Avancus kasi. Ade ikaw Ade. Adim kita. Pero ang gusto ko manalo at heart, syempre loyal ako sa team ko. Mark Bascara. Ay, oo nga pala, Mark no? Andre I. Bascara. Kaso baka mag-struggle to kasi may issue ngayon si Kanye. Kanye fan to, die hard. Kasi si Kanye, Ha? social experiment. So, yun yun, lang, yun, yun lang. tama. Yun yung yung pinafactor kay Mark, si Kanye. Okay. First, second, third. So same kay Lance. I think si Arman. Like, if lang ako si Arman, feel ko si Arman. Tapos second, actually, dikit kasi, no, yung 83. Sobra. So, Gitgitan. si John, pag di siya na-call sa depth, saka, eto, baka i-check talaga yung depth, eh. Look! Oo nga, no? Hindi. Ito. Hindi ko sinasabing mataas depth ni John. Historically speaking lang, di ba? Kasi, di ba yung live stream parang malalim naman, pero 3 beds. Paano pag nangyari? Diba? Mismo. Feeling ko actually malapit sa second, si John saka si Leo. Actually si Leo, actually malakas talaga yun sa training. Parang baliw magbuhat. Grabe, no? Kaso yung, High intensity yun lang. 160 yata yun every week, eh, no? Lagi ko nakita yung medyo 160 every week, eh. pero yung only issue na nakita ko kay Leo, parang sumasakit daw shoulder niya, tsaka chest. Kasi nga sobrang high intensity. Kaya parang sumasakit na daw. So, sobrang sa kape siguro. Abuser, eh. Di pa daw. Low caffeine pa daw siya Ayaw ngayon. pala yan ayaw pala yan manalo. Bakit abuser? Ayaw na abuse. Di siya approve sa abuse. Grabe ka. Kape lang naman ina-abuse. So, actually feel ko kasi si Leo, kaya niya mag 670 plus. If buhay pa yung shoulder niya. Saka di pa siya nag-miss ng attempt. Kasi yung nakita kong problema ni Leo from his last meets is parang lagi lang siya nag-miss ng attempt. Never siya nag 9 out of 9. I think best niya na yung 5 out of 9. So marami siyang nasasayang na kilos pang sa akin. So yun, John saka Leo for second. Tapos sa third, gusto ko. Feel ko si Bascara. Mag third.
Possible. Based on nakita ko sa kanya. Mismo. Unbiased. Unbiased Unbiased. Malalaman natin. Grabe kayo, Ha? Bilog ang plate. Kumbaga, sa mga na-mention namin, possible sa mga hindi kasali sa na-mention namin. Shoutout Mismo. pala kay Mark D. Oh, isa rin yun. Nagbubuhat yan dito eh. Isa rin yun, Actually, men. okay, sa third unbiased. So siguro Bascara, si Doc, yung taga Baguio. Oh, Actually, malakas yun. Malakas yun. Close talaga. Actually, meet total niya, I think, 62, 63, parang gano'n. Sobra. Yun, tapos Dikit-dikit. di rin nagpo-post, so di mo alam, Tapos di ba? doktor pa. Sa Baguio pa, malinis yung hangin. I think- Malinis pa yung hangin. Bumili I yun. think may isa pa, sa 83. Hindi ko lang matandaan sino. Pero alam ko mayroon pa. Panerio? Si Panerio. Si Panerio. Panerio. Gerald Gutierrez. Si Vince, I think 6'10" last meet niya. Oo. Panerio. So yun, silang tatlo. Pero Okay, sa puso ko, tapos na tayo sa- si Bascara mag-podium. Siyempre. Ako rin. Mark. Ito na. Ano yan, ha? Ito na. 93. Dito na tayo magkagulo. Weight class mo. Ay, pero in my heart, in my heart, 83 go Johan Chan. Johan Chan. Oo nga pala. 300 po niya, tas yung Nasa iyo- iconic deadlift, iconic interview. Nasa iyo pa rin yung national record. 83. Damn, ilan yan? 300. 300 sakto. Ano nga guys, dapat magpa-poll tayo. Should Johan go back to 83? Ayawan mo cut, bro. Okay. Last 2 meets ko sa 83. Or last 3. Yung weigh-in ko dun, 83. As in, saktong 83. Saktong 83. Last 3 meets. Kaya ayawan mo cut. Ilang yung kinakat mo dun? Ilang kilos kinakat mo dun usually? Actually, mabigat na talaga ako dati pa. Mga 88, 89. 5? Laki din nun, no? 88, 89 ako dati. So, 5 Damn. to 6. So, feeling mo sa mga like talagang nakaka talaga dun sa performance mo? Based dun sa Actually, experience sa mo? akin, kasi diba nag-93 na, hindi ako nagka-cut. Feel ko, hindi naman ako masyado naapektuhan strength-wise. Oo. More on yung cramp. Okay. Yung hassle, sobrang hassle Hassle talaga. talaga. Stress, no? Like mentally, tas physically nakaka-stress. Isip ka ng isip. Ayoko na. Ayoko na. Mismo. Break muna tayo. Ilang ako. Ito na, 93. So, based sa nakita sa poll, tatlo lang. Jason, Thor, at Linus. Basically. At Johan Chan pala. Jason, Nestor, tsaka Linus. Si Linus. Si Quad Linus Father. pala. Uy. Beast. Ang bias. So, sino na? Johan, Ikaw na. Ikaw, number 1 mo. weight class mo pa. Okay, tas mo pala to, no? Number 1, si Jason. Jason. Si Andy Rice. Andy Rice talaga. Makita ko lang na hindi manalo si Andy Rice if nag-miss siya ng maraming attempts. Oo, possible. Pero if nag-9 out of 9 siya, feel ko sure na. Matik. Like, unbiased lang. Tapos sa number 2, si Nestor. Nestor. Kasi silang dalawa lang naman eh. Oo, yung top 2. diktikan talaga sila. For third, unbiased, pero sana ako. Pero, Based sa ano mo, like, honest thought mo, Eto. possible ka. Go. Like, based dun sa ano mo, sa training-wise, etc. Saan marinig yan? Gusto mo marinig, like, alam mo yun, feel ko oo. feel mo, Feel ko oo. Hindi sa possible. Oo. Damn! Ano specific? like, ulit namin yung 300 na yon. Oo naman. Matic, first attempt. First attempt, grabe hindi. Sabihin ko na lang. I think yung maraming blocks na, the last few blocks, okay yung squat sa bench ko, pero yung deadlift, pangit talaga. Oo. Tapos ito, nag-risky play kami ni coach. Oo. Like this block lang namin pinalitan. So risky talaga. From high rep deadlifts, Binaba. which is, I think yung high rep ginagawa ko for, sobrang tagal ko na ginagawa. Kaya hindi namin pinalitan dati. Pero parang di na talaga siya nag-work ever since lumakas yung squat ko. So from high rep, bumalik kami sa lower rep range pero higher intensity. Tapos ngayon parang nafe-feel ko na ulit yung deadlift ko dati. Umabalik. Tapos, pang saan yung most improved? Yung bench talaga eh. Bench. Kasi, I think best comp ko sa bench, 142 lang. And this meet, sure ako kaya mag 150 plus. Let's go. Squat ma 240 plus. So, Damn. Oo, isang di factor magkakat. yun. Gets, pero if hindi ako, feel ko si Lenus or Owen. I think kaming tatlo lang naman sa top 3. Oh. Si Owen. Si Owen. Ninali ka siya, di ba? Nung last time. Ha? Like, nanalo siya. Oh, sa'yo. nanalo siya. So, Grabe, di ko- bata rin yung wala akong alam sa buhat ni Owen. Pero, feel ko,
Kaming tatlo lang. So, Jason, Thor. Jason, Ikaw. Nestor, ako. Ikaw, brother. Stop tier ko ba to? Feel ko same lang tayo lahat eh. Si Unlerize siya, si Nestor, top 2. Sure na yan. Tapos, Matik. pero galing ba injury si Jason? Pero recently, okay na ulit lifts niya eh. Okay na. Parang, Ay, wait. Nagkakat ba si Jason? Yun lang. hindi rin ako sure. Alam. Pero, Kasi alam ko si Nestor na nagkakat. in terms of strong, if strength lang, feel ko Jason talaga. Tapos si Nestor. Then, third ko, si Timothy. Timothy. Timothy Chan. Timothy Chan. Si Timothy na pala. Si Chan. Timothy pala ito eh. Siyempre, Unbiased pa yun. oo, siyempre gusto mo manalo yung ka-team mo, yung ka-gym mo. Pero ano pa rin, siyempre, personal preference. Johan Chan. Johansson. Pero close yan, top 5 nga. Siya, si Linus, si Sa akin Owen. yun. Pero grabe. Gagayin ko si John. Kasi feel ko, mauna si Lens ma-pull kaysa sa akin. So ipo-pull ko na ko para mag-third. Yan, yun yung ano eh, yung kumbaga isingin ko lang. Yun yung advantage, leverage ng mga last puller. Ay, oh. Kasi, para sa akin, mismo, kasi for example like, nag-miss yung ng attempts yung iba sa squat bench. So, yung desired subtotal nila, hindi nila nakuha. So, Actually, madadali sila sa deadlift. para sa akin Si din. Lenus, I think yung deadlift niya rin pinamalakas. Saka bench. Oo. Ito. Sige, go. Go. Baka mawala eh. Alam ko sasabihin na. Sige, go. Go. Actually, malakas nga si Lenus. Idol ko yun. Kasi nag-700 siya, diba, last meet? Mm. Pero ito lang, 700. Pero objectively speaking, I mean yung reason na bakit feel ko kaya ko si Lenus. Kasi, napansin ko sa kanya, naapektuhan siya sa Elico Rock pag nagbe-bench. Lalo yung Elico V2. Kasi yung gamit niya sa Visayas ba? Mindanao. Davao. Yung ER Rock, na medyo mas malambot. Eh, di ba nga, alam ko may shoulder injury din siya dati. So, siguro, mas mag-make sense na ba't siya mas mahirapan dyan. Kasi, yan rin gamit niya nung last nuts. Oo. Nung 2024. Nung Elico. I think bench yun 150 or 152. Yun rin. Yun lang. I like that. Actually, yung Ito isa pa. I like it. I mean, Go. wala akong bad intention. Go lang. Sabi ko lang, Go. mabilis lang din ni Lenus. Pero pang sa akin, hindi maging ganun yung speed if ginamit yung Elico bar. Like, walang personalan. Kasi, Equipment. So, mas bendy ba talaga yung... Oo. Ibang ko? ibang ko. Kasi una, mas mababa yung ibang ko bar. Pangalawa, alam ko sobrang luma yun. Kasi nagamit ko rin dati sa dress. Oo. Sobrang bendy talaga. So, kasi, for context, pag longer yung bar, mas weepy siya. So, parang mas madali siya off the floor. Ganun yung ibang ko. Oo. So, Makaposisyon ka ng mas mataas. oo. Alam ko, Yung si hips mo. Ivan ko hindi na IPF approve eh. Ayun yan, di na siya IPF approved. Inalaw lang siya nung Davao, siguro due to equipment availability Mismo. ng Fed natin, ng PA. Mm. Kasi yun yung meron doon. So, Narinig ka? Objective. Kasi malapit dito. Objectively. I like that. Yun ang ano I like that take. Meron din ako dyan. Yun eh, actually masabi ko rin, sa PL yun, parang advantage talaga yung mga deadlifters. Kasi una, mas madali naman talaga mag-lift ng mas mabigat doon since gagawin mo lang, iangat mo lang. Compared kay squat, kailangan mo i-dep, kailangan mo ibaba. Same kay bench, kailangan mo may concentric, eccentric. May elbow pa. Pero in terms of rules, deadlift, buhatin mo lang. Pinakamadaling rules. Yun nga eh. Kasi diba sa squat and bench may depth. Deadlift wala namang limitations dyan. Mismo. Kahit gaano ka wild, kahit sobrang onti lang ng row mo, okay lang. So para sa akin, DL bias ngayon yung powerlifting rules sa IPF. So advantage. Parang sobrang maraming technical stuff sa squat and bench. Top 3. Tapos na. Tapos na ba? Tapos Tapos na ba? Putik yan. Ako na. Oo nga pala, no? So, yun. Training-wise na naman tayo. And of course, presence din ng international meet
Jason talaga. Then second si automatic yan, si Nestor. Third, Linus din based sa previous performance niya. Pero, meron na akong nakitang meron na akong nakita sa training ni Anli Rice, yung pag-pull niya ng 320. Correct if I'm wrong, power bar ba yung gamit niya? Yep. Power bar. Okay, eto. Kaya ako na rin nasabi na malaking difference talaga yung klaseng bar. Oo. Kasi yung gamit ni Anli Rice, yung sa Zest na OPB. Bendy rin ba yun? So, nun. Ayun nga eh. Kasi nakita ko. Deadlift bar yun. Oo. Saka, every time you activate, ang hirap talaga off Mismo. the floor dito. Oh, diba? Sobrang hirap. Then yun nga, una sa lahat yun yung nakita kong factor sa training ni Anli Rice. Pangalawa, madala siya ngayon sa anytime. So ano bang gamit sa anytime? Yung tri-grip. Standard, So, I mean, yung hindi siya, alam niyo yun? Oo, technically, Tsaka ganun. yung bar Feeling, dun. correct me if I'm wrong, anong take mo doon? Mas nagpa-factor yung bar o mas nagpa-factor yung plates or both? For me yung bar. Bar talaga, di ba? Sa sumo. Oo, sa sumo. Pero yun nga, nakita ko nga, hindi siya, siguro availability din ng gym sa area niya. I don't know kung malimit lang siya mag-calib ngayon based sa nakikita kong video. Kasi yung 320 niya, parang hindi siya, di ba? Tama ba ako? Pero Itim sa yun Zest eh. yun sa Zest. At Zest ba yun? Zest Ano ba yun? yun, parang... Okay. Pero yung bar talaga, yung bendy. Ohio. Oo. Parang ano lang, yung mga sinasabi namin based on experience. Oo. Isa kasi sobrang laki ng factor na yun na mangyayari. So again, yun. Saka malaki yung Go. plates sa Zest. Malaki siya. Yung ganon, Oo. sa circumference ba o yung kapal? Yung width. Yung kapal. Malaki siya kumpara mo dito. Or sa Elico plates. Hindi ko alam bakit. I think luma na kasi yun sa Zest. Yun. Actually, kung So, mas nagbebend talaga. Oo. kaya nga mas madali mag-deadlift pag naka-bumpers ka, di ba? Oo. Bukod sa hindi siya calibrated din. Yung nga, weight niya nasa gilid. Mas spread out. So, mas weepy siya. Oo. Parang same reason bakit mas okay, mas mahabang bar. Di ba may mga deadlift bar mas mahaba? Oo. Mas madali mag-deadlift pag yung plates mas nasa outer or nasa lateral part. Mas Mismo. magbe-bend talaga yung bar. Saka makaka-position ka, pag-pull mo ng slack, posisyon na yung hips mo ng mas mataas, madali na yung pull. factor nun sa deadlift. Sobra, as in. Kaya, in lang. Kasi number 1 mo. Yun, Jason, Nestor, Linus. Pero ipupusta ko talaga Jason talaga. Like, legit, man. Jason talaga ako. Si John. Wag lang siya ma-bum out. Skip na natin to si John. Ikaw. Baka same lang eh. Okay, sige. Since lahat naman Jason, pero matinding laban, feeling ko. Matinding laban. Actually, closer than people thought. Yung Jason versus Kasi for me ito, Jason most likely parang we can say parang uprising, no? Parang grabe, like superstar, 'di ba? Pero hindi mo pwedeng alisin kay Nestor yung experience during pang subok na eh. Parang rookie versus veteran. Pero kailangan din Gets ba? muna niya, no? So kung so pwedeng okay, like sabi ni Lance, for parang may externals lang kay kay Nestor na parang okay, make weight mga ganun. So pero for me matinding laban, Jason Nestor. Pero of course, Jason number 1. Pero mag-expect tayo na matinding laban. Kasi si Nestor, nakita ko yung training niya ngayon. Parang kaya mag-pull din eh. So, so parang matindi yung labanan ng pull. So, mag-expect tayo na saan sa weight class, kung may pinakamaganda next to 83, na pananorin. Then 93. Wild stock talaga 93. Third ko, dahil ito unbiased to Johan. Kasi I think hindi lang dahil sa akin feeling ko dahil hindi rin siya magkakat si Johan. Plus, yun nga, pinag-uusapan namin yung last pull. So kaya ni Johan mag-pull eh. So matindi yung laban nila ni Lennox. Sabi doon, bago at isip mo eh. Sabi ni Leo, si Lennox. So sa akin si Johan or si Lennox lang. Si Lennox kasi yung consistency din, pero dahil
medyo fresh yung meet ni Lenus. Medyo nag 50-50 ako kasi baka hindi maka-recover agad dun sa 700 total. Plus, yun nga, may mga nahirapan din siya mag-cut. Kasi, si Lenus? narinig ko, nung Mindanao, parang, kailangan ko pa kumain. Parang Gravity dun sa Mindanao. parang nakita ko lang sa post siya na parang nag-expect na siya hindi siya makaka-wait yata. Parang ganun, so cut. Because of maybe work, parang graveyard work din Graveyard yata shift si nga siya. Lenus. So sa akin, Actually, ba't ganun? Pag may Matinding- anak, ang lalakas na. Lumalakas, pansino ba? Si Paolo, Oo. si Lenus, lumakas nung may anak. Mati- Yung kailangan. matinding laban. Kailangan ko na gumawa ng anak. Si Star, maraming OC. So Si Bert, magiging tatay na. Baka maybe yung test, no? Pag may anak na. Maybe yung motivation. So sa akin, matinding laban din yung third. Hindi, kasi Oo. si Johan kanina nagano 275 ng sobrang bilis eh. So yun, Lenus Yohan, matinding laban sa Kaso ako third. pala handle Johan, guys. Actually, si Owen malakas. Nagtatago ng buhat yun, alam ko. Wait Hindi ko alam pag totoo Pero may nagsabi sa akin, nag-290 squat daw siya. Si Owen. Damn. Pero mataas daw. Mataas. Yun lang. Pero Pero malakas pa rin, 290. Nakalimutan ko pala, men. Tapusin yung Hindi kasi, bakit parang matindi yung laban ni Lenus nga, tsaka kay Johan sa third, or sa podium finish. Kasi yun nga, most likely, medyo fresh pa yung meet, di ba? Nung last time na nag-700 siya. So, hindi natin alam kung ano yung magiging result nitong Ronas. Si Johan, parang ever since off-season, di ba? Matagal yung last meet mo. So, mas may buwelo for me momentum-wise. Plus, hindi siya magkakat ngayon. So, yun lang. Oo nga. At the end of the day, pagalingan pa rin ang performance niya sa meet day. So, yun lang. Yun yung top Pero 3. kung gusto nyo talunin si Johan, message nyo lang ako Gcash. Ako handler niya. Pwede kong babaan yung third attempt niya sa dead. Wait lang, papalitan ko. Nakakalimutan ni Johan. Kasi ang Ronel no? Oo nga, yun nga eh. Nakalimutan ko yung... I don't know. Basketball. Hindi ko sure. Oo nga, no? Hindi ko sure. Volleyball din, di ba? Volleyball. Wait, babaguhin ko pala yung third ko. Ang reason why kung bakit magiging third ko pala si Juan, una sa lahat, hindi kasi nakalimutan kita kanina eh. Kasi Time constraint guys, mag-close na tayo. nag-focus ako dun kay Jason eh. Kumbaga una sa lahat, magta-travel si Linus. Pangalawa, yung bendy bar nga na ginagamit niya. Then of course, alam na naman natin, last pool, mataas ang chance ang kumontrol ng laro. So Johan third ko, second Nestor, first Jason. Okay, so 105? Bilisan lang natin. Go. Kasi magko-close na yung activate. Ito na, malapit na tayo. 10:30 daw, 10:30. 15 minutes. Pula. Okay, 105 na. Go. Si John. 105. Okay. Alright, kasi, okay, sige. Sa akin, kaya sabihin ko na, mukhang pare-pares naman kayo na dun. Agaw Mio, Rambi Totoy. Pareho ba? Walang explanation Walang explanation Mamaya na, sige, sabi mo yung top 3 mo. Walang explanation Top 3 mo. Calculator muna. So, ikaw dyan, di ka walang explanation. Walang explanation ba yan, buddy? Sige, Utang. May iba lang. Kasi mo tayo parang pare-pares kayo na. sige, habang inaantay natin. Agaw Mio. Inaantay natin si Sir Jay. Siya na. 105, men. Mio. Kasi, eto di lang kumbaga, bibigyan ko ng factor yung injury ni Raf. I mean, galing siya sa injury. Although, recovered na ba siya ngayon? I don't know kung may balita ba, I don't know. So, pero I'll go for Mio talaga, as in, like, Mio. Pero, possible din talaga kasi, grabe kasi ang taas ng total ni Raf ngayon. Sa nomination lamang siya, tama ba ako? Pero, para sa akin, Mio, gusto ko rin manalo si Mio talaga. Ikaw na lang. Camera. Legit, Ben, lagi. I don't know, gusto ko. lang naman talaga, bias, since sa friend group. Oo, siguro yung bias, pero, gusto, para may factor yung injury ni Raf. Pero, men, sobrang dogfight yung dalawa, men. First, second, silang dalawa. Pero, nandito ba si Rambi Totoy, which is... Saka magandang yung history nilang dalawa. Oh, mismo. Yun yung parang, kaya gusto ko rin history. Kyle versus Alexi, diba? Ah. Magkaaway. Yun, magkaaway rin. Di ba ganda eh? May story, kumbaga. May Totoo story. naman, magkaaway. May story. Pero yun, Mio, Raf, and
Rambi Totoy. Again, Mas personal kasi. mas personal. No filter, no filter talk talaga. Pero syempre, ang gusto ko manalo si Jo Marie, yung nagte-training sa amin. Possible kasi siya mag-fourth. So sabi ko sa kanya, pag nag-bum out lahat yung tatlo, panalo ka. May manok kami dito. May manok kami dito. Go. Si Yuhan Placena, floppy deadlifter. Go, top 3. Muslim yun. Day 1 pa ng Ramadan meet niya. Go, top 3. Para sa akin, kung pure sa nominations and strength talaga, rough number 1. Malayo talaga yung strength level niya. Pero recently, lakas ni Mie. Like, ang ganda ng performance recently. Hopefully, mag-translate ako. Sila yung top 2 ko. Rough Mio. Number 3 ko, medyo sure si Rambi Totoy. Pero actually, si Rambi Totoy, pwede rin siya mag-first Depende rin. Maganda laban niya. Tapos nandyan pa si Yu. Masyadong malayo si Yu. Hindi. Yu, naniniwala ko sa'yo. Shoutout, Sa Fluffy. paniniwala ko sa'yo, mag-lock in ka 1 year. Okay? Ikaw rin mag-handle kay Yu Ay, hindi. Oo nga pala. Sige, Yu. Pull for the win, ha? Kahit... Ipaload lang. Paload lang natin. Baka kaya pala, di ba? Or si Ken Austria, shoutout. Junior, ikaw na yung panalo. Actually, sayang si Ken Austria kasi junior lang si line-up niya, hindi open. Oh, yun nga sayang. So, sayang talaga. Kasi, actually, sa totoo lang pag tinignan mo yung mga 105, si Ken Austria mo ang pinaka-freak dun Diba? Like, pag di mo alam yung buhat nila, parang siya mo ang pinakamalakas dun. Freak talaga yun. Physically and mentally. Secret dun, di siya, nag-no-nut daw. Legit daw, legit. Hindi daw nag-judgeable. Top 3. Top 3. Unbiased na lang. Siyempre malapit si Raft sa si Mio. Pero malapit niya malapit. Pero sino number 1? Para sa'yo. Sa puso. Lahat. Puso, siyempre si Mio, di ba? Tsaka activate member yun Support mo yung nasa... Saka, si Mio kasi, parang underdog, get ba? Parang underdog. Parang laging natatalo kay Raf. Pero siyempre, maganda makita manalo si Mio ngayon, di ba? Parang kay Gustav Hendlat, tsaka kay Emil Gustav. Hindi, tsaka for me maganda talaga yung history. Kasi, siyempre, magkaaway sila. Di ba si Raymond tsaka Raf magkaaway? What better feeling na athlete ni Raymond yung tatalo kay Raf? Gets ba? Maganda yung storyline. Maganda nga yung storyline. Unfiltered lang talaga. Yun, I think may chance si Mio. Kasi, nakita ko squat nun, ang bilis bro. Yung 280 niya, ang bilis. Tapos, naka-SBD ba siya or stiff sleeves? Parang naka-SBD. Kasi alam ko si Mio, sa comp lang siya sa stiff sleeves. Sa comp lang siya nag-A7. Oo. Rigor mortis. Kaya kung gusto nyo code, sorry mo. I think 280 niya, ang RP7. So, feel ko kaya niya mag-300 pag naka-A7. Magaan si Mio. Tapos, sabi ko rin sana, hindi na hype. Di pala mangyayari. Pero malakas din bench ni Mio recently. Si Mio. PR din siya pala. I think lagi siyang hirap sa bench pero nag 170 na rin. So sabi mo 300 squats, si Raf, anong tingin yung squat niya? 280 at most? 275? 285 at most. Magka-cut siya 270. Hindi, yung problema, 275. actually yung problema kasi kay Raf, out siya sa squat, bakulan siya sa deadlift kasi nga injured siya, di ba? Oo, yun nga yung factor. So, sabihin natin 275. Lamang ni Mio, 25. Pero Lamang ni Raf sa bench, 25 rin. Pero alam ko si Raf, strongest bencher sa kanila Oo. Si Raf nga, strongest bencher. Siya yung malakas ng bench. Rin talaga yun. More or less kaya ni Raf 190. 195, ganun. So, mag-even out na. So, Battle of din yan. Battle of the coach din yan. Battle of handling din. Raymond and Flip. Okay. Shout out Raymond. Bias tong isa Shout out Flip. Tapos siyempre third, Rambi Totoy. Pero yan rin, pwede umiba. Pero grabe no, sobrang close talaga tong 105 men. Wild. Isa sa mga masarap pa. Kaya yung day after nga talaga nung 83 na pinamasarap panoorin. Sabi yung day 3. Ay hindi, actually may isa pang factor na hindi pa nasasabi. Yung oras. Ba antokin na lahat.
Sa day 2. Hindi, pero hanggang gabi rin eh. Ay, hindi. Diba? Baka hindi kayo Konti lang sanay. naman yung athlete eh. Ngayon, ang gusto mo sabihin, Kasi kasi sa akin, Lance, may affect Oo, talaga kasi o sino yung sanay ng gabi? medyo Sino, gabi, lahat ah. si Mio nag-workout sa Zest dati ng alauna naman. Pero, alam ko, pero actually, silang tatlo pala, gabi rin nagbubuhat. Grabe tatoy. Shout out. Diba? Nagda-drive pa yun. Diba? Okay. Equal playing field lang pala. Equal pala. 120, dalawa lang rin. Eto na, Para na. things up. So, talaga yung naka-qualify for this run. may kasalanan no. Oh. Yung audio, hindi ko nalagay dun sa Okay, ulit lang. Quickie lang, ulit lang. Ayun, okay na. Gago ka. Okay, naka-record tas walang audio kayo. Ako lang naririnig. Okay na. Pag yung video kanina, walang audio, na. Sorry. Gago. Akin. Ako na lang mauna. So ako, bali isingit ko lang tong clip na kasi na-overlook namin kanina yung U120 kasi magulo kasi nilagay doon ako anong reason kung bakit nilagay doon sa 93. Pwede naman ilagay sa 1. Pero anyways, Lucky versus Marcelo Emperor. Emperor ako kasi yun nga kahit may depth issue siya, malakas pa rin siya mag squat in a way at the same time sabi niya 100% na daw siya sa injury niya. So wala nang problema. So Marcelo number 1, number 2 Lucky. Ikaw, Johan. Ako, feel ko mananalo si Lucky. Pero, mas sa puso, si Emperor. Yan naman sa puso eh. Bakit? Never ko nakausap si Lucky. Wala eh. Never ko Dapat siya nakausap. siya lang. Yan lang, no? Puso pa eh. Ang hirap naman. Baka magtampo eh. Wala akong magtatampo. Tatampo. Tapos sila. Wala sila. Objectively, feeling ko, mas lamang si Lucky. Objectively. Okay. Kasi nga sa squat rep. Depth. Pero kung, for example, ma-hit niya yung depth. Pag ganun, feeling ko si Emperor. Okay. May tanong lang ako before ako. Go. Sino yung madalas na nanalo sa 120 like dito sa matchup na to? Hindi ko pa sila nakita. Parang di ata sila nagsasabay Hindi sila nagsasabay. Di ba? ng comp Pero recently. Parang nag-120 plus ata si Lucky dati o doon no? Oo, kasi parang 'di ba last year Ronats 120 si Boki sila pa ba? Big boy. Sila Big Boy. Tapos ngayon iba-iba ulit. Nagbabash. Medyo interchangeable si 120 120 plus. Si Raymond dati 120 eh. Oo. Mm. So wala pa silang history ng match-up mo. Wala pa. So let's see. Sa bantay din yung nomination sila. So maganda din dogfight din. Ikaw Ako na ba? Ikaw na Lance. So ulitin ko na lang sinabi ko kanina. Akin. Tawa na lang ulit kayo guys. Hindi, wala nang tatawa. Tawa na lang. No, Tawa. no. Para sa akin si Lucky. Kasi Kasi Lucky siya eh. Ay, gago. Hindi, pero Sabi ko. nung yun nga, nung niref ko si Marcelo, si Emperor nung November comp ba yun? Medyo mataas talaga yung squat niya nun eh. So, tingnan natin. Pero, objectively nga, si Lucky, para sa akin, mas lamang for now. pansin ko rin, at saka isang factor din, madalang silang mag-training ng Calib. Although meron silang power bar, puro tri-grip sila mag-training dun eh. Wala atang malapit Wait. na Sino to? Ano ba meron sa tri-grip? Si Emperor. Hindi, hindi kasi tinimbang ko yung tri-grip eh, mali-mali yung... Mas magaan. Oo, mali-mali. Tsaka po pare, natapyas yung goma ng tri-grip, gagaan lalo. Hindi mo natatapyas yun. Kaya pala sa EF ang god. Magaan. Tinimbang ko na yung dati. Pero kung pasok yung squat, magiging pasok lahat ng squat ni Emperor, sobrang close nun eh. Magiging close din, no? Tsaka alam ko, parang kung ano yung lamang nung isa sa squat, yun din lamang ng isa sa bench. Bench. Sa bench. Yung deadlift nila yung same. Bagay, no, lakas ng bench nila. Yung deadlift nila same lang ata. Di Or maganda. sobrang Dikdik close. ka, no? Either way, no? Depende na lang sa execution. Hmm. Okay. So, ikaw, Lucky ka. Ikaw, John.
Siguro lucky din ako. Kasi parang si Lucky lang din yung napanood ko pa midday. Parang dalawang beses. Nationals yun. Tapos may isang equip meet yata yun sa Robinson na performance-wise, kayang pumiga. Like, nagsigawan yung mga tao. Naalala ko yun. Lakas nga niya mag-grind, do. Nag-grind siya ng bench, nag-grind siya ng deadlift. So, parang kaya niyang mag-grind during midday. So, if kakailanganin niya mag-bench or mag-pull ng kung ano yung kailangan niya para manalo, feeling ko siya yung may potential to do that. So, yeah. And never ko pa napanood yung si ano rin eh. Lagi silang huli. So, nakikita ko lang na parang lakas niya mag-squat. Malakas siya mag-squat. 300. Parang ganun. Oo. So, ayun. Parang doon ako sa mas napanood ko na during ano. Plus, pares naman sila ng total. So, yeah, lucky ako siguro. Hindi kan. Master 1 na siya though. Doon tayo. Oo. Tanda na pala ni Lucky. Grabe, Master 1 na. So, ayun. Hindi, ano pala ako, Emperor. Naka-Abancus pala yun. Abancus yun. Abancus pala si Emperor. Emperor pala ako, Emperor. Baka di na bumuli ulit, lads. Oo. Sorry guys, ha. So, yan lang. Ito. Ross. Poll muna. Base sa poll. Ang nanalo sa poll. Pero 60-40. sa nominations, guys, ano lang si Ross, si Big Boy, tsaka si Raymond lang talaga yung Oh, nasa yun na 120. talaga. So, kaya ang poll ko dito is dalawa lang sila. Base sa poll, nanalo ng 60% si Raymond. 60% si Raymond, 40% si Ross. So, as a nomination, lamang lang si Raymond ng 10 ba? Wait, 120 ba or 120? 120 plus, walang 120. Walang 120 sa Meron under 120 Master si Balson. Siya tamita. Gets back ang tataas sobra ng QT ng 120 to 120 plus. I don't know. Like, wala kang pasok sa 120. Tama ba? Walang Wala pasok. masyado. Baka may pumasok tapos di lang Hindi, go. hindi lang rin eh. Yun, sino na? Ikaw. One-on-one Raymond, Ross. Gusto ko si Raymond manalo. Yan lang. Raymond. Raymond. So, Raymond first, second Ross. Actually, ang hirap nito. Actually, malapit sila. Yan yung parang Past versus present. Mismo. Parang rookie versus veteran. Actually, feel ko posibleng manalo si Ross. Pero gusto ko manalo si Raymond. Kasi parang, di ba ang tagal na ni Raymond injured? Ang tagal na siya, di nag-squat ng 300, range niya, nasa, hindi ko rin alam. So, parang gusto ko rin, yung parang sabi mo kanina, gusto ko rin makita comeback ni Raymond. Oo. Tsaka alam ko si Raymond, consistent ngayon yung training niya. Alam ko si Ross, recently natigil siya eh. Parang, Kasi pa daw. kasi alam ko, yung balik niya, prep na mismo, diretso na. Like, Alam ko nga na injury yun. pero, gusto ko rin, Totoo ba yun? gusto ko rin manalo si Raymond, pero feeling ko si Ross. Kasi, sabihin lang natin, magiging close yung competition nila. Feel ko hindi sasagad si Raymond eh. Kasi, di na siya magre-risk. Kahit sabihin maging close yung laban, hindi niya i-risk talaga for his health, overall health. Yun. Saka alam ko injured si Raymond yun, di ba? Ngayon, saan? Sa puwet daw. Puwet? Sa to? O, I mean, sa apet. Injured daw. Glus. Systemic. So, hindi ko alam. Mahirap, yan nga, yung sabi ni Lance. Parang kahit tingin niya kaya niya mag-pull for the win, i-risk niya ba yun? Feel ko hindi. Gets mo? Kasi parang, ano na siya iba na rin yung mindset niya ngayon eh. Parang mas okay na sa kanya. Just to stay healthy. Pero si Raymond sa TSG na ulit siya. TSG? Tama ay, TSG. TSA. Babae daw coach na. Uy. Di na si Honey. Go, ako na? Sa ako eh. Raymond ako. Ross. So, Raymond, Ross. Raymond ako. Dahil feeling ko sa bench. Magkakatalo sa bench. Projection? Ross. Ross ka. Projection, Ross. Sa puso, Raymond. Ross. Press kami. Ross. Raymond pala to. Raymond ako kasi bench talaga, men. Pero yun nga katulad yung sinabi mo, may hirap i-risk sa sa tawag dito. Feel ko lang kasi hindi talaga magsasagad si Raymond. Kahit sabihin mong close. Pero, may ego kasi. Like, ano yun? Papatalo ba si Raymond? Siyempre hindi. Di ba? Hindi siya magpapatalo. Pero hindi mo pa rin masasabi. Natalo na ba si Raymond dati? Ni Ross? Wala pa. Hindi pa. Wala pang history ng talo kay Raymond. Si Raf lang. Nakatalo kay Raymond. Oo. Tama ba? Nung Si Raf lang? Oo. tama. Oo, tama nung 120 Pero plus. parang strength wise, si Raymond naman talaga. Ano lang talaga. Kaya feel ko,
manalo si Ross. Kasi hindi ko kasi Ross ka na. magsasagad si Raymond. Raymond Reason sa bench talaga. Bench ako. Malakas nga. Ano ba bench ni Ross? Bench. 180? Kaya magtuwa. Mababa na. Mababa eh. Talaga, bench talaga. Reason why. Squat, deadlift, kakalimutan ko na yan. Bench Raymond ako. 320? 307.5. Oo. Oo. Si Raymond 325 sa nominations. Nag-325 yun si Raymond dati. So, oo, Raymond ako for the win. Pupusta ko yan. Heaviest to pull 300 gano'n. Okay, ikaw na. Raymond. Okay. Sobrang i-oppose ko lang yung sinabi ni Lance na hindi daw mag-all out si Raymond. For me, knowing Kuya Raymond, I mean, come on. Andito na siya for since mawala pa tayo sa mundo. Nagpa-powerlifting na eh. So for me, I think based or kung may alam man inside na or injury or whatever. Pero for me, I think hindi papayag si Kuya Raymond na matatalo. So i-oppose ko yung sinabi ni Lance. Feeling ko, for me, matatambakan talaga sa squat kasi grabe yung squat ni Boy ngayon. So parang training 320, no? So parang easy rin. So parang kaya naman yun. Bench, most likely yun yung magdidikit si Raymond. Kung ilan yung magiging difference gap ni Chidosho kay Raymond. So didikit sa bench. And I think mas may pull si Raymond. And kung kailangan ni Raymond mag-pull for the win, gagawin niya yun. Guarantee. Sama pusta eh. Hindi, wala. Wala, di. Raymond. Hindi sila support yan, guys, ha? Raymond. May rebuttal ka ba doon? Wala na. Wala, feel ko talaga hindi mag-ball out si Raymond pag close. Hindi Feel ko imposible. Napaka-imposible, men. Hindi, feel ko lang. Parang feel ko hindi eh. Raymond for the win. i-release. Like, Paano kailan yung mag-pull ng 330? Tawagin niya. tingin nyo. 330 Feeling ko. Hindi. Feeling ko. Kasi, inaasar na siya ni Rambitodoy na master. Joke lang. So, parang gets ba? Tsaka ito pa, wala nang ibang stage na pwedeng gawin ni Kuya Raymond yun, kundi itong nationals. So, diba? So, hayaan mo ba yung Kuya Raymond? Come on, tatalunin ka sa national stage. Come on. Nanonood pa si Daddy. Magagalit daddy mo. Magagalit daddy mo. Magagalit si Tito Mon. Feeling ko ito yung peak ng powerlifting. Like, pinaka... Sa tingin nyo, like solid in terms of yung preparation in a way na sa venue, etc. Ganun. No? Para sa inyo. I-close na lang natin doon. I mean, feeling ko mag-improve pa in the next few years. Mag-improve, pero sa tingin mo, ito yung best So far? Promotion-wise, ito yung pinaka heavy promoted na comp. mismo. Hype nga pala. May hype. At saka, sala na. Kumbaga wala ng tapon. Last venue. First time sa SM. Oo. Parang may LG na rin, di ba? Oo nga, no? LG lahat. Kumbaga, wala bang tapon? Wala bang saling kit-kit ba? Parang lahat na lahat pwedeng manalo. Parang ganun. Yeah. So, yun lang. Wild. 120 plus. Manabangan. 120 plus dyan. Grabe kayo, guys. Oh. Yun nga, 120 plus. Walang 120. Walang 120. Kasi wala nag-qualify. Tama ba? Walang PP, nag-qualify. pa-change naman. Mas mataas ka next year eh. Damn. Wala tayo mag-qualify. Pero quick question bago tayo matapos. Yung qualification base percentage ba to ng top number 1 sa weight class? Kasi kinalculate, Hindi rin ako sure eh. Basta may Top formula yan eh. may formula siya. Parang, to give context sa general population ng powerlifting, Oo. may formula yan, yung ginagamit ng PAP for the NQT. Hindi lang siya random number. Kasi marami nagtataka, ba't tumaas kasi yung for 2026, diba? So, ibig sabihin lang rin, tumataas yung standard. Oo, tumataas sa standard natin. Lumalakas yung Pilipino. Oo. Parang ganun. So, yun lang kasi naguguluhan sila ba? Tumaas ba? Hindi lang wala lang yun. Hindi lang gusto nilang itaas. May reason, may calculation, etc. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Pwede, Based sa pwede. Parang magiging result. Result Sa mga ng comps. oo. Diba? So, ayun. Abangan nyo. So, 2021 sa SM North EDSA sa may Skydome. So, tickets, i-promote na din natin to para at least para sa atin naman din to lahat eh. Kumbaga history din to kung maraming pupunta. Saka, ayun, SM tickets or sa online or sa SM nyo. Go lang. Tama. So, ayun. Anything to say? Paganan muna from you. May sasabihin ka pa ba?
Wala. Wala naman. Ikaw, Mr. L1. May comp ako. June. Ayan. Confirm na ba yan? I-promote mo na nga dito. Nakaset na yung venue at saka date. Abangan nyo. Ang pangalan niya Philippine Classic. So, classic to, hindi siya equip. Hindi, Raw. Ro. Bawal mag-equip Raw. Bawal. 21 to 22. June 21 to 22 sa Oo. PAP approved. PAP approved. 21 to 22 in collaboration with Affiliate Alliance. So kasama yung CrossFit. Pero may powerlifting comp. Indoor na air-conditioned venue sa Marikina Sports Complex. Abangan nyo lang yung post. Pero sinasabi ko na ngayon, may comp. June 21-22, Raw comp. Save your calendars. To join yan, no? For NQT. Kasi Best time hindi kailangan to magbayad ng equip. Ay, ng Oo. Tsaka after, parang siya na yung latest comp Siya lang yung classic. na last Raw comp for this year. Oh, siya yung raw. So Siya lang. far. Oo, so Oo. far. Bukod sa April, di ba? Parang ganyan. So, save your calendar. April, yung sa Las Piñas. Oo. Tapos May, Kilos. May Tapos kilos. Then June yung sa amin. Let's go. Tapos wala na? Kung gusto nyo ng June, June 2022, Philippine Classic Raw, Shave. Boom Philippines. Anything to say? Host ka rin sa meet. RPE. Ano na? Host ka rin ng meet. Saka na? Sa December. Go. Honest and parang ano lang namin. So mga mababat-hurt ka. Yun yung opinion. Opinion lang naman yun. Pero yun nga, ang tawag dito, lahat possible na mangyari. Kumbaga, expect the unexpected. Kumbaga. Nasa GC nyo lahat. Hindi ko alam, dami ko na sinabi. Bili kayo sa L1, bili kayo ng lahat. Pa-coach kayo sa amin. Magbuhat kayo sa Activate. Tingin nyo ba magkaka-controversy this nuts? Kasi I think, Controversy na way na. like sa judging, kasi I think baka walang jury. Gets mo? Gets mo? I think walang jury. Kasi nga weekday. Pero Right. naman, feel ko lang, medyo as a referee, iba yung standard ng Raw Nationals. Referee POV. Feel ko mas magiging strict yung mga... Basically, sasabi ni Lance, i-read niya kayo. Quick question, pwede ba yun na walang jury? Pwede. Kasi, So, parang resources na lang. Resources ng Fed. Kung di talaga makakaten yung jury na qualified for jury, wala talaga. Like, no choice tayo. And I think jury bawal isang tao lang. I think kailangan tatlo. Tatlo talaga. Eh, ngayon, Parang available. It's unanimous Tatay lang pala ni yun, Raymond. no? si Wheeler, Tatlo ba dapat? Dapat tatlo. correct me if I'm wrong, pero alam ko mga pwede mag-jury. Si Tito Eddie, Tito Mon, Papsi, Mikey, Reggie, Wheeler. Yun, mga yun. Pero, so, hindi ako sure eh. Pero basta dapat tatlo. Kung hindi mabot na tatlo, no jury. So, parang huwag nyo na lang din i-bash yung PayP if walang jury pag ganyan. Ano lang talaga. Resources, sipin nyo na lang. May kanya-kanya silang buhay. May professional career. Gets ko naman. Life sila. Hindi naman PL buhay nila eh. Di ba? Mismo. Yun lang. Mismo. Pero yun nga, sa mga lifter na siguro expect yung worst na lang na mangyari na wala talagang jury. Expect nyo, Na mas malupit yung judging. Huwag nyo i-let sa referees yung magiging performance nyo. Kasi raw nuts, highest standard din. Tsaka dapat lahat ng mga lift nyo, gawin nyo ng convincing talaga. Gawin nyo undeniable talaga. So, walang sisihan. Go. Pero yun nga, sabi ni XRJ, sobrang ganda ng nangyayari ngayon sa sport. Sobrang, parang sa lahat, like, gym, dumadami yung powerlifting gym. Mas nagiging commercialized na yung sport. So sobrang, lahat ng makakapanood nito, parang para sa sport natin to lahat. So, Win-win. kahit itong ginawa namin, di ba? Para sa amin, win situation. Para sa sport naman eh. to. So, Win-win situation. So, yun lang. Sa pag-promote ng Feeling ko sport lahat na to. naman talaga tayo. magpalakas lang tayo. Yun. Feeling ko lahat naman siguro tayo na gusto yung maging, at least man lang makilala talaga. Oh. Unti-unti naman. Ito, clip this. Thank you, SBD. sa comp na to, SBD Philippines. Thank you. Shout out Sa SBD promote. Philippines. Yun, sa people behind it, thank you sa Props sa pag-promote. inyo lahat kayo dyan. Sa I mean, lahat tayo, Para sa sport natin lahat to eh. tayo At na the end of the day, nagpapalaki. para sa sport natin to. Yeah. lahat tayo na nagpo-promote, nagpapalaki ng sport na to. Win-win situation to sa ating lahat. Di ba? Tsaka gusto ko lang sabihin na parang
kung gusto natin, lahat kami dito gusto lumakas, di ba? And the more dumadami yung athletes, the more dumadami yung sumasali, the more dumadami yung nagpa-powerlifting, mas yung chance na lahat lumakas, lahat lalakas eh. So parang ganun. Yun lang naman yung difference eh. Sa Pilipinas, di ba? Basically, everyone parang wins. ganun. Yeah, Kasi pag dumami na yung PBL, dami pa coach, dami people ng RP. everything. Pero yun, yung gym, di ba? Dami members. Everyone wins. Lahat, yeah. Everyone eats naman. Mas maraming consumers. Magkakaroon na rin ng Activate Podcast. Lalabanan nyo yung RP Talks. Mag-aaway na silang dalawa. Tatrastukan na sa mga GC. Pansin ko guys, si Ang RP. pangit ng studio ng ano daw. Si RP lahat. Bakit ang lighting ng Camera na AJ yung gagamitin. Camera na AJ gagamitin. Bibili Kaya ako excited guys. na yung beef pare. Bibili ako. Kaya na, sumalala. Bibili ako lahat ng gamit. Yan, excited daw sa powerlifting. Philippines. Oo. Ay, ano yun? Lookout Gym. Warehouse Watch out, Gym watch out. sa April to June Yan, yung abangan. opening lunch sa Tomas Morato. CrossFit PL Gym. Yun? Cafe NTT area. Yun. All goods na? Anything to say? To be decided. TBA. Watch out for more of my projects. Yan. Ay, naglalaro video game in real life eh. So, yun. Ano ba? Wala na. Shout out to everyone. May shoutout sa inyo. Wala na, basta wag na kayo mag-hate guys. Yan. Peace lahat. Prepares lang tayo ng It is what it is. sport. Tapos, Palakas lang tayo. mag-hate Palakas lang pa tayo. yung iba or trash talk. Wag na ganun. Forgive and forget. Leave love. Yeah. Leave love. Pero okay din yun. Okay lang trash talk eh. About buhat. Okay lang. For me lang. Basta walang personal. Yun, yung tamang word. Hindi na natin napabutin person. Nagbubuhat lang tayo dito. Pukupalan pa tayo. Hindi mo dapat mas maraming trash talk sa powerlifting. Siguro, Grow ng sport. for entertainment purposes, pero hindi siya yung like, personal, lifting related. Na, for example, ang taas ng squat man. Mga ganun. Mga ganun. Okay lang. Diba? Kasi, For kota mo. example, si mas malakas, si John or si Johan. Oo, mga ganun. Mas maganda ko. Anyway, ingat, di ba? Pag nalaman ko na sinabi lang mataas ako mag-squat, most likely, improve ko squat ko, di ba? O, bababa. Trash talk yun. Mataas yung mag-squat. Oh, hindi siya trash talk. Like, di mo matatalo. Di mo matatalo. Hindi siya in a way na personal. O, si, Be mature enough na tayo. sa amin ni Johan, hindi talaga matalo ako sa 93 siya, 83 ako. May ano lang. Nagsimula na. Parang si Josh. Shout Diba out ang ganda na ba yun? Parang di na para pa umabot sa personal lang. Ano lang. Tatandaan na natin, boy. Parang alam mo yun. At the Parang, end of the day, wala. Naghahabol lang tayo numbers. yun lang naman eh. Tsaka kulelan pa rin Pilipinas number Mismo. wise, di ba? Reality. Pero realidad na lang, like, Amanda Lawrence 84. Malakas pa sa lalaki. O, diba? Gets ba? Ni Amanda. O, 600 plus. O, 600. Agata talaga number one. Agata number one. Mas malakas mag-bench sa akin yun. Ayoko na pag-usapan yun. So yun na. Yan, sara na tayo ng ilaw. Magkakos sa Activate, pauwiin natin mga employees. Pero thank you for Salamat sa Activate Gym. Really appreciate. Pasensya, nag-overtime. Overtime ng ilang minutes lang. Pero, Babayaran ni XRJ yung ano. ano bahala. Sa panaginip na lang. So, ayun, tawag to. Yun lang, men. May wala na. All Thank you goods. guys. Thank you for listening. L1 Philippines, code RP05, Sorima05. Lahat ng code gamitin nyo. And of course, RP shirt. Punta lang kayo sa page. Merong secret shop, RP secret shop sa daan kayo doon, men. Kasi pag dumaan kayo, sinong una may free something. Kung sinong una. Ano yun? Ano lang siya? Parking lot. To be announced kung anong parking lot number. Basta doon lang siya sa parking level ng Dome. Uy, bawal mismo. yan, bawal. Yun lang. Let's go. Bawal. Good luck sa lahat. Thank you guys. Go. Ay, di na record.